Bago pong lahat, para sa iba pang balita, huwag po muna ninyong kalimutan mag-subscribe sa JB News, i-like at i-share at i-on na rin ninyo ang notification bell para updated po kayo. Kamusta naman po ang Kamara ngayon? Well, alam mo naman, natapos na natin paano ba yung naging usapin dito sa budget. So, okay na, no? Inaayos lang itong mga kailangan i-print para ito mabigay natin sa Senado. Pero ako naman, dire-diretso tayo dun sa ating ginagawang pagsusuri sa PhilHealth. Itong kailan dapat nagkaroon kami ng committee hearing. Alam nyo naman yan. Tapos nagkaroon ng konting problema, nagkaroon ng konting leakage. So, pero tuloy pa rin. Sa Tuesday, tuloy na kami, banat-bay, na talagang ayusin na namin yung aming pagtapos ng committee hearing sa PhilHealth at ito'y ibibigay na namin yung committee report sa plenaryo. Oo nga, no? At saka balita ka, Kong. Parang ang dami yung gusto talagang kasuhan, ha? Umabot sa mga secretaries, ha? Parang ganon ang balita ko. Totoo po ba yun? Well, actually, to be fair, no, to the secretaries, wala naman tayong sinabi na may nagnakaw. Wala naman tayong sinabi may anomalya. Pero di ba dun sa IRM, nagkaroon ng advance sa mga ospital. At syempre, yung policy na yun, nung nirekomenda ng eksekutibo, inaprubahan ng kanilang board. Yung board composed ng mga cabinet secretaries. Kaya, hindi natin maiiwasan yun, no? Ang ayoko naman na sabihin ng tao na porket sekretaryo o kabinete, iniwasan natin, hindi natin isinama dun sa naging problema. Ako, iniiwan ko na sa kanila na kung ano yung kanilang magiging depensa. At syempre, sa Departamento ng Justice, Department of Justice, para tingnan kung ano talaga yung naging involvement at ano talaga yung naging problema. Pero as far as we know, alam mo naman banat-bay, talagang nagkaroon ng approval dito sa mga policy na to. Yung isa naman na kaso, yung sa ospital, kasi sila ang nagdemanda, PhilHealth. Mm-hmm. Sabi nila, marami kayong pineking pasyente, maraming pasyente na dapat isang araw lang, ginawa niyo 3 araw, nagkaroon ng kaso. Ang nangyari, banat-bay, sabi sa Court of Appeals, mali yan, talo na yan. Pagdating na naman sa PhilHealth, na sila din ang nagkaso, ibinaligtad nila. Ang sabi natin dito, bawal to sa batas. Pagka ito'y nahusgahan ng Court of Appeals o Korte Suprema, hindi na kahit na sinong eksekutibo o kahit na kongreso babaguhin yan dahil yan ay desisyonan na at yan ang hatol ng hukom. So talagang may nangyayaring himala pagdating mo sa PhilHealth, pagbalik? Yun, lumalabas, banat-bay. Pero ako naman, to be fair again, yan nga yung mga policy. Yung sinasabi nating mabigat na mga kaso, yung mga 2013 pa lang, nagsimula pa yan ng panahon kasi nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, nagkaroon ng batas. Binago nila yung Universal Health Centro. Pagkatapos nilagay nila doon, pwede na yung all case rate na ang sinasabi dyan, banat-bay, kunyari, mayroong kasakit sa mata. O basta ito ang sa ating katarata, 16,000 bawat mata eh. So pagka nagpa-check up ka ng 2 mata, 32,000 kaagad. Kahit na ang ginastos lang ay 5,000, kahit na ang ginastos lang ay 10,000, babayaran ng 32,000. Nagsimula ng 2013 at ito'y nahinto ng 2018 dahil hindi na nagkaroon ng COA dahil ayaw nila papasukin doon sa computer setup nila. Kaya lumalabas, talagang sinasabi natin dito, mga 150 billion for the past 5 to 6 years ang nawawala sa PhilHealth dahil sa mga kalokohan ito. Ay, grabe. Kaya lang, Kong, gusto ko lang itanong to, ha, kung, di ba, laging dinadahilan kasi kasama hong yung sa kakasuhan nyo, di ba, si Sec Duque? Sec Duque. Oo. So, lagi niya hong dinadahilan na wala naman siya doon sa mga board meeting, hindi naman siya kasama na gano'n. Although, sinabi rin naman ng ilang senador natin, hindi na rason yun para hindi siya makasuhan. So, sa inyo po, bakit nyo i-recommendang kasuhan ito si Sec Duque? Well, una sa lahat, di ba, chairman nga siya ng board. To be fair to Secretary Duque, tama dun sila ng batas, hindi siya pwedeng bumoto, hindi siya pwedeng pumirma. So wala siya naging pirma dun sa IRM. Pero siya yung, of course, ang chairman at tagapangulo ng board of directors ng PhilHealth. Yun yung unang kaso. Yung pangalawang kaso naman, yung ibinaligtad nga yung desisyon ng Court of Appeals na ang binabanggit na naman niya doon, nung nagkataon yung sitwasyon na yun, sabi nila kung isasara nila yung ospital, magkakaproblema sila. Magkakaroon sila ng problema dahil marami ng mga pasyente ang siniservisyo ng ospital. Pero sabi nga namin, dapat hindi nyo na kinasuhan in the first place kasi kinasuhan ninyo, tapos tumakbo yung kaso napakahabang panahon, pagkatapos pala ibabalik na rin nyo rin yung naging desisyon mismo
ng Korte Suprema. Kaya sa akin, ang mahirap dito, Banat Boy, pagka mamaya hindi mo siya isasama sa kaso, mamaya may makikita walang mga pangalan, baka pag hinalaan pa kami, may pinapanigan kami. Mabuti na, ito yung nangyaring anomalya, ito yung nangyaring kaso, ipaliwanag din yun ng mabuti sa korte. At ito yung rekomendasyon namin na kaso at ito yung nakikita namin violasyon. Mukha talagang matinding mangyayari dyan sa PhilHealth na yan. Anyway, Kong, meron ho may init na tanong dito na paulit-ulit na kanina pa tinatanong Unahin ko na ito. Posible daw bang makabalik ang ABS-CBN kasi lumabas sa isang balita na itong isang minority leader parang dinidiscuss yung mga paraan kung paano makakabalik o paano makakapag-apply uli ang ABS-CBN. Sa inyong pananaw, makakabalik po ba? Pwede ho ba makabalik yan kung yan ay aasikasuhin ng Kamara next year? Well, una sa lahat, Banat Bay, marami pa silang nakita natin, di ba? Batay sa records ng aming kongreso, marami silang mga violation. Kaya kung tutusin, hindi talaga pwede dahil yung mismong nag-apply nung kailan lamang, nandiyan pa yung violation, hindi pa nga tayo tapos, Banat Bay, sa mga sinasabing violation nila, di ba? May mga pinag-uusapan pa tungkol sa lupa, may pinag-uusapan doon sa DBP loan, may pinag-uusapan doon sa Meralco, may pinag-uusapan pa doon sa kanilang pagbayad sa taxes. Maging ang labor, sa bagay, marami na rin, sinasabi nga nila, marami na silang natanggal na mga empleyado, pero may mga violation doon na pinag-uusapan doon sa labor. So, ito ba'y tapos na bilang korporasyon sila? Hindi. Ngayon, itong nangyari sa Zoe, di ba, kung titingnan mo ito, Banat Bay, parang ano naman ito nagkaroon sila ng 2-3 hours na kinuha nila. So, technically, legal yan. Pero, nakita ko rin yung mga ibang kasama ko nagsasalita, sinasabi nila, teka lang, bakit papasok na naman, hindi pa nga natin natapos yung naging problema nila nung nakaraan. Bagamat black time to, hindi sila mismo yung may hawak ng prangkisa, may nakikita mga problema, mga violation. So tingnan natin, kasi ang committee na to nasa franchises at saka good government. Hindi particular to sa committee ko dahil ako yung vice chairman lang ng good government ni Chairman Kuya Alvarado. Ako yung kanyang pangalawang tagapangulo sa kanyang komite. Kaya lang po, may naririnig ako. Ewan ko kung totoo. Kayo na lang mag-confirm. Parang balak palitan si Kong Chico Alvarado dyan sa committee na yan. Mukhang may gumagalaw. Alam mo, marami din ako naririnig na ganyan. And syempre, ako naman nakasama ko si Chairman Alvarado. At nakita ko rin naman, ang hirap naman siguro nung tumataya ka. And ito, parang usapang mali na lang Banat Bay, di ba? Ang Pangulo na nagsabi. Sabi niya, may oligarkiya, hindi ko to papayagan, at hindi ko papayagan yung bansa ko lalapastanganin. So itong tutok na to, itong panawagan na to, itong paninindigan na to, nanggaling kay Pangulo. May mga kongresista na tumindig doon sa kanyang panawagan, doon sa kanyang paninindigan. Di ba hindi naman ata maganda na sila pa yung matatanggal? Matapos dito sa away politika, sa liderato ng Kongreso, yung mga tumitindig, hindi na to sa usapin ng Kongreso, pero usapin ng Pangulo at ng kanyang administrasyon at ng kanyang programa, sila pa yung tatamaan dito sa reorganisasyon na sinasabi. Parang hindi din tama yun para kay Pangulo at sa kanyang mga pananaw para sa ating bansa. Pero kung ginusto ng mga congressman at baka naman makinabang sila sa 2022, posible nilang ikutin yan. Tama po. Well, alam mo naman, Banat Bay, lahat pwede. Pagka may mga naging usaping hindi maganda, pwede naman talaga. Pero syempre, yung ating kasi matibay yung paninindigan natin dyan Hindi naman tayo dun sa pwedeng hilahin kahit saan Dahil malinaw, prinsipyado, malinaw ang ating pag-uusap dun sa issues, malinaw ang ating paglalahad kung ano yung naging violasyon. Hindi para to basta-basta lang mababago. Para bang sinasabi mo yung puti, pwede mong gawing asul. Hindi pwede. Ito talaga, paninindigan, paniniwala, at ito yung aming nakita, ito yung aming boto. So kung sakasakaling merong mga galaw o steps na igagawin sila tungkol dyan, kayo ho ba tututol dyan na talagang lalabanan nyo na hindi mabalik ang ABS-CBN? Ako sa pananaw ko, hindi talaga dapat. Itong mga nakita nating issue, itong mga nakita nating mga violation, hindi talaga dapat. Ngayon, kung gagalaw sila para baguhin to, ibaliktad to,
ito ang lalabanan natin yan. Kasi, katulad ng sabi ko, Banat Bay, no? Kahit naman ikaw nakita mo lahat ng issue pati yung mismong report. Alam ko, pinapaliwanag mo rin kasama yung mga ilang na-interview mo tungkol dito. Hindi naman tayo para bang nahila lahat. Kinaladkad sa isang issue na, dito na tayo, magsama-sama tayo. Malinaw sa legal, malinaw doon sa konstitusyon, ang ating mga paninindigan sa issue ng ABS-CBN. Kaya kung babalik rin lang ng basta-basta, hindi natin papayagan. Ayun, salamat naman. Kung ano daw ba ang update patungkol dun sa lupa? Kasi may mga lumalabas na issue ngayon na parang iniitsipwera ng kasalukuyang liberato itong lupa ng ABS-CBN, yung hearing dyan. Totoo po ba yan? Alam mo, yung issue na yan, ibibigay ko yan sa aking tatay, si Congressman Dante Marcoleta. Siya yung unang nagtulak sa isyong yan. At ako naniniwala na may tama, no? May batayan yung binabanggit ni Congressman Marcoleta. Siguro naman, no? At ako naman ay naniniwala na pag nagsama-sama naman din kami ng mga nakasama ko noon para itulak tong mga isyong to, dapat naman siguro pakinggan. Hindi naman dapat siguro isang tabi at isang puwera. Parang ang nangyari dito, Banat Bay, di ba? Parang narinig kinalaban ng Pangulo. Dahil paninindigan ng Pangulo naman to, hindi lang kami to So dapat palagay ko, panindigan nila bilang ang ating hepe ng mayorya ng ating grupo no sa administrasyon ng Pangulong Duterte, ito rin ang kanyang paninindigan. Okay, Kong. Ito, nabalita din to. Balak daw kayong palitan ni minority leader na si Kong Paduano. Ano ho ba? Totoo ba yan? At mangyayari ba yan? Kasi marami nagagalit. Kanina may nag-comment na nga please wag nyo naman payagan na mapalitan kayo doon. Ano ho ang masasabi nyo dyan? Alam mo, nung una yung Banat Bay, nung lumabas yung isyong yan, siyempre, yung mga kaibigan natin sa media, nagtanong kaagad. Sabi ko, kung gusto nila, kanila na. Hindi ko yan para bang bata na agaw ka ng candy, na iiyakan, o kung ano man. Kung gusto nila, kanila na. Hindi ko para pag-awayan natin yan. Kung nakikita nila na sila makakaganda ng trabaho dito sa committee to, walang problema. Matapos ng mga ilang oras, sumama naman sa akin si Congressman Caraps Paduano. Sabi niya, Kong Mike, pinag-aaway tayo. Boss Mike, sabi ko, Boss Caraps, kamusta? Sabi nga niya, pinag-aaway tayo. Ang gusto ko lang naman, maging kami, parang kung senior vice chairman ng committee ng public accounts, baka pwede. Sabi ko, kung ganun, pwede, wala namang problema. Pero sabi ko, Kong Caraps, kung talagang kukunin nyo lang din, at ito'y pagkakaisaan ninyo, no, sa speaker, Lord Velasco, huwag na kayong magproblema. Hindi nyo naman kailangan pang ipagpilitan dahil ibibigay ko sa inyo. Sabi niya, hindi, wala naman tayong pinag-uusapan ganon. Kasi alam mo naman dyan, Banat Bay, di ba? Ano na unang issue dyan? Ang unang pumasok sa amin yung issue ng tubig. Galit ang Pangulo, naalala niyo nun. Tapos sabi nila, tuloy-tuloy ang hearing. Sabi nila, hinto ka muna, Mike, kasi i-reviewin na ng Department of Justice yung kontrata at nananawagan sila, huwag muna tayo mag-hearing habang inaayos nila. Pero pag natapos sila, ipipresenta nila sa inyo kung anong resulta ng pagkaisan. At talagang doon in-announce na hindi kami maniningil yung 11 billion na natalo ang gobyerno, hindi namin itataas ang presyo ng tubig, at willing kami doon sa kahilingan ni Pangulong Duterte na ibahin ang probisyon ng batas. So ako natutuwa, sabi ko, hindi mangyari itong mga bagay nito kung di Pangulong Duterte ang Pangulo. Kasi talaga namang, kung sakasakali, talaga siguro ngayon, ang taas na ng presyo ng tubig. Pero dahil sa Pangulong Duterte, bukod sa hindi pa tayo pinagbayad, hindi talaga nagtaas ng presyo ng tubig. Pangalawa, pumasok yung hearing ng mga may utang ng mga kumpanya sa kuryente, yung power generation plants. Ang utang dyan, Banat Bay, siguro nasa mga 29 to 30 billion pesos. Ang nakuha na namin dahil dun sa hearing namin ay mga 14 billion pesos na. So naayos namin yan. Biglang nung nag-hearing tayo dito, pumasok yung problema ng COVID. So nung COVID na, ang naging usapin dito yung Social Amelioration Program. So tinutukan namin yan. Nag-hearing kagad kami, anong nangyayari, ba't hindi nabibigyan yung ibang tao, bakit walang nakukuhang ayuda. Pagkatapos, kung naalala mo ba yung mga OFWs, hindi makauwi. Yung pala lahat sila, may ticket na hindi naman kailangang bayaran ng gobyerno,
kailangan lang yung CAAP, yung Aeronautics Authority of the Philippines, payagan lang. Kasi at that time, ayaw lang pauwiin yung mga aeroplano dito. Ang dami natin na ipit ng OFW sa abroad. So, ginawa natin sa gitna ng COVID. Tapos, ngayon, PhilHealth. Tinatapos na namin, ilalabas na namin. So, siguro naman, bakit ba hindi na to usapin na away ng liderato ng Kongreso, hindi na to usapin ng away kung ano man ang politika na darating sa 2022. Pero siguro dapat tingnan din na ano ba yung dapat nating magawa sa darating na panahon para sa ating mga kababayan, lalo tigit may problema tayo sa COVID, may problema sa ekonomiya, may problema ang pangkalusugan. Pag puro politika nangyari, kawawa rin naman ang ating bansa. Ito naman itong away namin sa Kongreso, pwedeng pag-usapan at pagtulungan. Okay, Kong, para sa kaalaman ng iba, ano ho ba ang sakop talaga niyang committee ninyo na yung sa accounts po? Ano ho ba ang ano niyan at bakit parang may mga interes ng ibang tao dyan? Alam mo, Banat Bay, no, in fairness to Speaker Alan Cayetano, nung talagang unang pumasok yan, ako nga huli na nabigyan ng committee. Kasi nga, dahil din doon sa eleksyon noon, na ako'y nakatayo kay Congressman Martin Romualdez at that time. Pero sabi ni Speaker Alan Cayetano, Mike, sabi niya, ito yung gusto kong kunin mong komite, either good government, yung kay Kuya, o dito sa public accounts. Ang iniisip ko kung sa inyong dalawang magpalitan na lang kayo kung ano yung maganda. Pero sabi niya sa akin, ang public accounts kasi, magagawa mo yung, kasi ito yung parang tinitingnan niya yung performance ng mga departamento. Tinitingnan niya yung performance ng mga ahensya. So, hindi ibig sabihin merong kagad kalokohan o may problema. Pero, kunyari, ngayon, Banat Bay, pag-uusapan namin yung mga telco. So, pinatawag namin yung PC. Dahil sabi ni Presidente, by December, gusto ko maisang signal sa ating bansa. So, gusto namin makita, NTC, ano bang ginagawa ni Globe? Ano bang ginagawa ni Smart? Ano bang ginagawa ng iba't ibang mga, hindi mo sinasabi may anomalya kaagad. So, ang coverage namin ay government agencies. Ang sakop ng merong sinasabing anomalya na lalo tigit sa pribadong sektor, ang good government and public accountability na siyang pinangungunahan ni Chairman Kuya, John Alvarado. So, ba yung nangyari to, sabi ni Speaker, sabi niya, tutukan mo. Tapos kinausap niya ako masinsinan, sabi niya, Mike, sabi niya, gusto ko, itong mga bagay na kailangan natin ayusin katulad ng tubig, katulad ng kuryente, katulad ng mga signal, tapos nga nangyari COVID, sabi niya yung sa SAP. So makikita mo rin, kaya di ba, sabi ko nga Banat Bay, hindi mo masisisi ang marami sa amin na talagang nakita rin naman nagtrabaho si Speaker Alan Cayetano. Nakita rin yung kanyang kasipagan. Kaya siguro, pag paumainin ni Speaker Lord Velasco, talagang ganun lang. Tataya ka rin naman dun sa paniwala mo at paninindigan mo. At ngayon naman na siya na yung speaker at sinabi naman Speaker Alan Cayetano, magtulungan na tayo. Tulungan din natin Speaker Lord Velasco dahil sa bandang huli, bansa din naman ang nakataya. So kung parang sinasabi nyo talaga itong committee ninyo, napakalaki ho ng sakop nito dahil parang buong executive na department. So pag may sumablay na department, talagang sa inyo dadaan. Yes, Banbay, tama. Ganun ang nangyayari. Kaya nga, PhilHealth, tayo din yung nag-imbestiga. At ngayon, sa telco, gusto ko rin imbestigahan kaagad. At saka, Kong, tama o ba yung dinig ko kanina na nung 2016, 19, ang binoto ninyo na maging speaker nun ay si Kong Romualdez. So, hindi kayo parang nakapartido kay Speaker Cayetano noon. Tama po. Ang nangyari noon na Banat Bay, ang nangangampanya kami kay Martin Romualdez. Kasi banda mo nakasama rin naman sila eh. Okay. Okay. Nilinaw lang natin kasi kayo po yung nagbigay ng 8.5 na grado kay Speaker Cayetano. Oo. Alam mo, Banat Bay, nagkataon lang. Siguro dahil may COVID at may claim kanyang pananungkulan, pero mas mataas pa siguro dapat. No? Pero sa akin nga, sabi ko, may claim. Yung panahon, meron pa COVID, hindi namin na itulak na gusto yung gusto namin gawin. Okay. So, para nilinaw lang natin na hindi nyo binigay yun dahil kaalyado nyo si Speaker. Dahil talagang may magandang performance na nagawa. Tama po. Oo, alam mo, sa totoo nga, Balbay, sabi ko nga sa'yo, ako huling nagkaroon ng komite. Huling kayo. Hindi naman ako nagreklamo.
talagang huli niya akong binigyan ng komite. Sabi niya nung panahon na yun, teka lang, nag-ayos pa naman tayo sa budget. Eh, lahat na ng mga tao na-announce na kung ano yung mga trabaho nila. Ako, wala. So, hindi naman ako umibo. Tapos, nakikita ko naman nung binigyan niya na ako ng komite, minsan nagpapatawag ng meeting, linggo, Monday to Sunday, nagtatrabaho. Pagka nandun kami sa kongreso, aalis ka ng alas 10 ng gabi, mababalitaan mo, alas 12 ng gabi umalis, tapos kinabukasan nandun ulit. So, alam mo ba, hindi kami, sabi ko nga, hindi ko siya tinulungan, hindi ko siya sinuportahan nung una siyang lumaban. Pero pagka nakita mo naman nagsipag, nakita mo naman nagtrabaho, at ipinakita niya lahat, eh, parang hindi naman din maganda na hindi mo ibigay sa kanya yung kaukulang pagkilala at recognition sa kanyang mga nagawa. Okay. Kaya lang, itong laging tinatanong, ano masasabi niyo po na, di ba nga dati talaga napaganda ang imahe ng Kamara, ngayon mukhang nababahira no ng hindi magandang imahe dahil ho dito sa nababanggit ni Senator Lacson na meron daw 42 million na pinamigay sa mga congressman, sa 42 congressman daw. Ano ang masasabi niyo po dito? Naniniwala ba kayo na medyo may pagbabago sa budget na ginagawang insertion o wala po? Actually, hindi ko alam kasi yung binanggit ni Senator Lacson na 42 million. Pero ang nakita ko, yung actual na institutional amendments, at nandun pa nga yung mga binabanggit ni Speaker Alano na si 130 para doon sa ating military, pagka nagka-problema, may mga kailangan ng mga pagtulong sa mga lugar, mabilis tayong makakatulong. Tapos nandun din inilagay nila ngayon yung dati ko pa rin namang itinutulak, at in fairness, marami natutulak sa Kongreso na palakin yung budget sa Department of Health, lalo sa Health Facilities Enhancement Program. Ngayon, ang tanong mo yung dun sa imahe ng Kongreso, ako naman naniniwala na nandiyan naman si Speaker Lord Velasco, at ako yung naniniwala na magkakaroon sila ng kaayusan ni Speaker Alan Cayetano. Tama yung ginawa niya na nag-reach out siya kay Speaker Alan at sinabi niya na kung pwede na sumama bilang Deputy Speaker o kundi, kung hindi man, senior leader ng Kongreso, palagay ko naman magkakaroon ng tulungan. And hopefully, kay Speaker Lord din naman, ang panawagan ko rin sa kanya at sa marami kong mga kasama, yung politika, tapos na tayo eh. Tapos na tayo sa budget sa trabaho, tapos na tayo sa politika, balik tayo sa trabaho. At kailangan natin isaayos na talagang ang Kongreso makita nila na hindi lamang pandistrito, hindi lamang sa kanilang lugar, hindi lamang sa kanilang probinsya, pero pambansa, pambayan. At dapat, pagtulungan namin lahat yung dahil in the end, kami naman lahat ang membro ng Kongreso eh. Kung maganda imahe ng Kongreso, maganda para sa amin lahat. Pero Kong, yung sinasabing, di ba, sa ating konstitusyon, once na naayos na yung budget, na ipasa na, bawal nang galawin yan. Whether ang gagalaw di umano yung mga departamento, yung executive branch, kahit ano pa yan, executive branch o congressman, bawal na hong galawin yan. Kayo ba'y naniniwala na dapat wala nang gagalawin? Tama yung binanggit mo, Banat Bay. Ito nga yung binabanggit ni Senator Lacson nasabi niya, under the Constitution, tapos na yan, hindi na dapat nagkakaroon ng pag-amyenda sa ating budget, no? Ang akin lang kahilingan kay Senator Lacson, at ito na may ginawa ko rin, nag-apila na rin ako nung isang araw, binanggit ko rin, na Senator, hindi naman po yung mga binabanggit na pagbabago. Pero dun sa 42 million na nabanggit mo, Banat Bay, iba yun, hindi ko alam yun. Okay. Pero yung binabanggit nila ng mga COVID, yung para sa teacher sa e-learning, yung sa C-130, yung ginagawa namin sa pag-ayos ng mga ospital, pag-ayos ng mga programang pang-labor, yung mawawala ng trabaho, baka naman siguro may konti ng toleration. Hindi naman sinasabing kaagad-agad tangkapin nila, pero at least makita man lang nila na ito yung ipinanukala at gustong pagbabago ng ating Kongreso. Ibig sabihin, pagdating sa substance, o na dun sa naging proseso, hindi naman kasamaan at baka makabuti pa para sa ating bansa. Okay. So, Kong, ito na lang siguro ang last na mensahe niyo po sa mga kababayan natin na medyo na-turn off ngayon dahil parang dating ganda-ganda na, House of the People na may humirit pa nga dito kanina. Ngayon, ano na to? House of ano na to? Budget. Parang laging budget na lang ang kaya di naman
Bakit akala ba namin matatapos na yung budget nung pas ngayon meron pa kayong mga issue-issue ganyan. Ano ho masasabi niyo sa kanila? Magtiwala na ba o magbantay lang po? Well, Banat Bay, siyempre, ang ating po kongreso, wala naman tayong magagawa. Kongreso po nating lahat yan. Kami po nasa loob ng kongreso din po namin yan. And ako naman po naniniwala na may babalik naman siguro yung ganitong imahe na alam ko marami hong tumitingin ngayon na para bang napasama o hindi maganda pala dito sa mga nangyari. At ang apel ako naman, Banat Bay, pagtiwalaan niyo lang po kami, pagpaumanin nyo na nagkaroon po ng konting kaguluhan, may konting mga siguro hindi magandang usapin na nangyayari dito sa mga problema ng aming kongreso at dito sa liderato. Pero umasa naman po kayo dahil nandiyan pa rin po naman yung mga taong yan eh. Si Speaker Lord, siya ngayon ang naging speaker, pero nandiyan pa rin naman si Speaker Alan. Nandiyan pa rin po ako, sila Congressman Marcoleta, Congressman Rimulya, Congressman P.D. Barsaga, Congressman Alvarado, Dan Fernandez, yung mga kasama nyo dati. Yung kung narinig nyo dati, hindi naman po kami manghihina at hindi naman po kami titigil sa ginagawa namin paninilbihan at yung ginagawa natin na pagbabago at reforma sa ating bansa. Ayan po. So basahin ko lang konti balik na sa House of B. House of Buaya daw. Nako. So, sabi naman ng iba House of ABS na. Tapos sabi naman nito isa House of Lord. Anyway, may isa pang humirit dito. Kailangan ko lang sabihin para kasi ito yung mga kababayan natin. Kailan daw ba papalitan ni Congressman Romualdez si Speaker Velasco? Huwag yun na pong sagutin. Baka naman mapahamak ba kayo lalo at makuha lalo yung inyong chairmanship. Ay, mas mabuti na huwag yun ang sagutin. Anyway, kasi marami ko talaga nagsasabi dito. Kahit naman ako rin, lagi ko rin sinasabi. Wag na lang pareho, wag na si Speaker Cayetano, wag na Speaker Velasco. Si Congressman Romualdez na lang maupo dyan ng tapos na usapan. Ayan ang lagi kong kahit ako yan din ang iniisip ko. Sana yan na lang para sa gitna, di ba po? Wala tayong pinapanigan. Parang ganun. Ewan ko, sinabi ko lang po sa inyo yun. Anyway, marami yung nagpapasalamat at syempre marami rin nagrereklamo na sana po isinod nyo naman yung telco. Kasi daig pa ho ang misis namin pag kumain. Pag yung miss namin kumain, ubus talaga ang pagkain. Pero itong telco pag kumain ng load, grabe daw. As in, ubus ang load nila. Actually, sa akin din po nangyayari yan. Yung 8 gig nila, isang movie lang na Netflix. Ewan ko po, saan po maisaman. Kailan po ba yan iayusin, yung hearing na yan? Actually, Balbay, nagkaroon na kami ng pag-uusap na pagkatapos itong sa PhilHealth, siguro 1 linggo lang, papanapatawag na namin itong problema sa telco. Dahil kailangan naman din talaga natin yan. Tama yung binanggit mo yung mabilis na nauubos na load. Pagkatapos yung iba naman, para bang pag hindi na-consume, nawawala kaagad yung load. Nabayad na naman nila. So, marami tayong mga problema dapat ayusin dito. And again, Banat Bay, sa totoo, siyempre, hindi naman mangyari yan kung wala ang Pangulo Talaga naman dinidiinan niya yan. Sinasabi niya, ako nga, ang sinasabi ko ayusin natin bago mag-Disyembre. Baka mamaya totohanan ng Pangulo na talagang kunin itong mga telco na to, lalong magkagulo-gulo itong ating problema sa signal at sa mga telco. Okay po. Sige po sir, meron ko kayong huling mensahe para bago tayo magtapos, mensahe sa kababayan natin? Well, unang-una sa lahat, Banat Bay, alam mo, madalas kang panoorin ng aking nanay, kaya binabati ko yung nanay ko. Hello. And anyway, thank you sa pagtulong. Alam mo naman yung mga issues dito sa ating bansa, kayo yung aming mga kasama at kaagapay dito sa mga problema dito sa ating bansa at nagpapasalamat kami, Banat Bay. Siguro sa susunod, pagkatapos ng PhilHealth report, pwede rin kami magbigay ng inyong report dito sa iyo, Banat Bay, kung ano yung mga naging development sa kasong to. And syempre sa telco, kung ano yung maging update dyan. Anytime, Banat Bay, alam mo naman, idol kita, sabihan mo lang ako, nandito ako sa iyong programa. Maraming po salamat sa inyo lahat. Thank you po sir sa ulitin pag may mga issue na Ay sir, last na lang pala, sorry. Pahabol ko lang. Di ba may hamon kayo doon na kay Commissioner Greco na pangalanan yung mga tiwaling sa congressman na tukol sa DPWH? Ano po ba yung hamon yun?
Hindi, kasi bakit ba yung nagsabi sila nung una, sabi nila nung una may DPWH na corruption. So, ang sabi ko, okay, pwede kong imbestigahan dahil nga ahensya naman, di ba? Because, lumabas si Commissioner Belica, si Greco, sabi niya, merong corruption daw with the congressmen. So, medyo nung matas na ako, sabi ko, hindi pwedeng kami mag-imbestiga dahil may mga kasama pala sa sinasabi, no, sa Kongreso. At binanggit ko lang na kung mas maganda, at ito may talaga naman dapat, na in-name na talaga kasi pagka naman blanket accusation, lahat lang sinasabi, Kongreso, hindi naman siguro nakakaganda lalo doon sa mga walang alam. Nagsalita naman si Commissioner Belica, sabi niya, hindi ko nilalahat, hindi ko tinitira yung institusyon, pero mayroong mga iba, ayoko lang in-name sa ngayon, sabi niya, kasi daw may mga investigasyon siyang ginagawa. So siguro, okay na rin doon na maiwan sa ganong usapin. Pero ako naman, kung ano yung pwedeng pagtulungan, kasi yan yung Presidential Corruption Commission. So kami naman, dito rin sa public accounts, kung ano yung pwedeng pagtulungan, willing naman ako makipagtulungan dyan. Pero yun, so, mahirap kasi baka mamaya merong ma-absuelto, sabihin mo, walang ginawa, sabihin, di ba, may whitewash. So mas maganda third party. Ang sabi nga ni Congressman Barsaga, NBI na ang gamitin natin para dyan. And ako, okay ako, open ako. Para talaga mailinaw yan at matapos kung meron mang ganyang problema. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw.